Hello, good evening, good afternoon, and good morning sa mga sulok ng daigdig. So, may vlog ako sa inyo ngayon. Sulat ito ni Fred Fernandez. Babasahin ko para malaman ninyo ano. Ang address niya, to the world. Here are the faces of disgrace and destruction. Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the most vile, cowardly, and corrupt politician in modern history. In his cunning puppet master, Martin Romualdez, his first cousin, co-conspirator, and fellow leads straining the life out of the Philippines. They are not leaders, they are predators in suit, feeding on public trust, stealing the nation's future, and slicing truth with lies, threats, and blood money. Their greed knows no limit. Their lust for power has rooted every corner they touch. They are the disease festering at the heart of broken system. Traitors to the people, criminals in disguise, and cowards hiding behind stolen power in the name soaked in blood. They do not serve the nation, they exploit it. They do not protect the people. They crush them slowly, silently, shamelessly. In what of justice, the International Criminal Court, ICC, instead of holding them accountable, has become their shield. It has colluded with them, not out of the ignorance, but in exchange for blood money. Justice was sold, and the very institution meant to stand for the oppressed now protects the oppressors. To every Filipino suffering in his island, know this. The real enemy smile for the cameras while robbing you blind. The world must send them for what they are. Not leaders, but monsters. So yan ang kataga na sinasabi ni Fred Fernandez. Dalawang diablo. Dalawang diablo, ano? So, ito yun, no? Matindi, oh. May communist pa, no? Oh. May communist pa, no? So, ito yung the worst na kwan, ano? Sa vanguard of democracy na I am the founder and the president, ang primary talaga doon is corruption and communism. Now, nabuo rin natin ang co-founders of Filipino Guerrilla Forces na kung saan ay primary rin ang corruption. But now I am the head of the FGF, will include the insurgency. Kasi nga, since I started as officers up to my retirement, I am focused with insurgency insurgency focus. And terrorists in Mindanao, I was not fully engaged with the terrorists in Mindanao. Nakapokus tayo sa insurgent because sabi ko nga, I always mention
the communist or the NPA is a war of propaganda. So meaning, huwag natin daanin sa combat. If we will only use combat in solving insurgency, we will not win the war. Because ang kalaban natin sa insurgency ang taong bayan. Because ang taong bayan ang ginagamit ng NPA para labanan ang gobyerno. Tingnan mo yung rally. Ginamit nila ang taong bayan para labanan, bastusin ang gobyerno. Ganon kademonyo ang komunista. At ganon na rin kademonyo ang ating politician. Hindi lahat ha. Pag sinabi kong demonyo, yung mga magnanakaw. Dami dyan sa Congress. Dami dyan sa Congress na magnanakaw. So, in vanguard of democracy, naisip kong buuin, it because of the purpose to unite the Filipino to fight corruption and communism. Kaya lang hindi pa rin gising ang taong bayan para labanan ang korupsyon. Alam nyo sa mga kaibigan, pag nawala ang korupsyon, magkukulang ng abusado, wala ng NPA. Because the issue of the NPA always using is the government is corrupt, abuse in authority, incompetent to the job, mga tamad ang mga nasa gobyerno. And that is the issue of the Communist Party of the Philippines. So, kung walang korupsyon, walang gaanong mga problema ang bansa. Because, kasi nga corruption is an evil, ano? Maraming mga nagagawang mali. So, ang sabi ng iba, bakit ang armed forces ayaw pang kumilos? Bingi at bulag na ang AFP. Siguro maaring totoo yung sinasabi nyo, pero sa akin, mahirap rin kasi ang nasa servisyo, ano? Dahil unang-una, pinoprotektahan nila yung sarili nila na hindi sila ma-involve at hindi rin sila matanggal servisyo. Pero kung sinimulan ng taong bayan, diyan tayo mismo mag-comment sa armed forces na natutulog ang armed forces kung tayo ay nagkaisa, magmarcha sa EDSA. Magmarcha lang, wala tayong gagawin kundi magmarcha lang tayo para monument to Pasay. Magmarcha tayo dyan. Ipakita natin na we are not satisfied with this administration. Sigurado ko ang armed forces ay kikilos na, ano? So, dahil lang mga kaibigan, mayroon tayong padala. So, yun yang ang kinakailangan natin magkaisa tayo. Kasi kung hindi tayo magkaisa, hindi mangyayari yung ating mga pangarap sa buhay. Magkaisa tayo. Dahil ang EFP, tayo lang hinihintay. Yung People's Initiative, nandyan. Kaya lang talaga hindi mabubuo. Pinoporsige ko rin ang United People's Initiative na tayo yung mga samahan magkaisa para mabilis ang ating pagkilos. Pero hindi pa rin mabuo. Ang Pilipino satisfied pa rin sa nangyari sa ating, despite of the fact na talagang ang gobyerno natin ay magnanakaw, corrupt, nandyan na lahat. Pero hindi pa rin tayo kumikilos. Ayaw pa rin. Kaya lang siguro maaaring hindi nagsisynchronize ang ating kaisipan na tara na sa EDSA at magkamustahan tayo sa EDSA. Hindi pa nangyayari yun ano? So,
Manalangin tayo sa Diyos na ang taong bayan ay magising at makialam sa nangyayari. Tingnan nyo marami nang lumalabas ngayon na mga pangyayari na hindi natin ginugusto. Ano ba yon? Yung lumabas naman ng witness ngayon na binayar ni yung Tiberos. So sana ang Senado ay kikilos para imbestigahan si Senador Tiberos. Ang hilig mangbayad ng mga kwan ito, gusto lang pasikat. Pero palagay ko naiingit siguro si Senador Tiberos dahil ang dami nagkagusto kay Pastor Kibuloy. Mayroon pa nga, may isa nagsabi na narinig ko doon sa Bible na huwag kang makikiapid kung hindi mo asawa. Pero hindi, uso na yun uso na ngayon yan lalo na yung mga balo. Okay lang naman yan hindi naman kasalanan nyo yan kasalanan nyo na lahat yan hindi yan kasalanan. Ibig sabihin kasalanan sa Diyos, pero parang nagiging normal na lang yan ng mga kaibigan, yung mga ganong gawain. So wala, ang ating Pangulo, tinaman, daming comment, Hindi kaya tinatablan yung si Pangulong Marcos sa mga ganon? Biruin mo, ang laking nawawalan pera natin, wala tayong nakikitang project. Ano ba yan? Hindi katulad sa panahon ni Pangulong Digong. Kaliwat kanan ang ating mga project. So sana magkaisa tayo, mga kababayan. So yun lang ang gusto kong iparating sa inyo, mga kaibigan, na magkaisa tayo dahil ang ating Pangulo maliban sa bangag, talagang corrupt talaga. History ito sa Pilipinas, yung ating presidente, walang kwentang presidente. Maraming salamat. Bye bye. I love you all.